Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Junior. 63 anyos at ngayon ay nakatira dito sa Muntinlupa. Libangan ko ang makinig ng inyong programa habang nanananghalian kami ng aking asawa. Nais ko sanang ibahagi ang kwento namin ng 4 ko pang mga kapatid at kung paano akong naging ama ng aming pamilya sa edad na 19 anyos. Nakatira kami noon sa Isabela. Payak ang aming pamumuhay. Magsasaka ang aking tatay. Si nanay naman ang naiiwan sa aming 4 na magkakapatid. Kasabay ng paglaki naming magkakapatid, ang paglaki din ng kinakailangan pera para masuportahan ang pangangailangan namin. Kaya dumating sa punto na kinailangan ko ng tumigil sa pag-aaral para tumulong kay tatay sa pagtatrabaho. Pero kahit 2 na kami ni tatay na nagsasaka, hindi pa rin yun sumasapat para sa aming pamilya. Nariyang nabaon na kami sa utang sa mga kamag-anak at kapitbahay. Ganun pa man, nakikita ko pa rin na hindi sumusuko ang aming tatay. Gumawa pa siya ng ibang paraan para kumita. Kung minsan ay nagkakarpintero siya o kaya naman ay nagkakargador sa palengke. Ngunit dahil sa matinding pagtatrabaho na halos wala ng pahinga, nagkaroon ng malubhang sakit si tatay. Sinubukan pa namin siyang ipagamot sa ospital. Pero sa kasamaang palad, dahil wala namang kaming sapat na pera, ay tuluyan na rin kaming inulila ni tatay. Ang masakit nito, Tony, hindi pa kami lubusang nakakausad mula sa pagkamatay ni tatay. Si nanay naman ang dinapuan ng karamdaman. Nagkaroon siya ng tuberculosis. Wala na kaming ibang aasahan pa, kaya bilang panganay ay inako ko na ang responsibilidad na itaguyod ang aming pamilya. Aaminin ko na wala pa akong sapat na kaalaman noon, pero wala na din naman akong ibang pagpipilian. Ang importante lang sa akin noong mga panahon na yon ay makapagdilihensya ako ng pera para sa gamot ni nanay at makabili ng pagkain namin. Maya? Maya? Maya, saan ka? Kuya, andito po. Oh, kumusta si nanay? Inuubo pa rin, kuya eh. Parang palala nga ng palala eh. Nay? Nay? Ano po, gusto niyo po bang dalhin na namin ulit kayo sa ospital? Ay, hindi na anak. Kaya ko pa naman. Pero, Nay, lumalala na po yung ubo niyo eh. Anak, hindi na. Kakalabas lang natin sa ospital. Hindi pa nga tayo bayad sa inutang nating pera sa tiya Auring mo para lang makalabas tayo eh. Pero, Nay, baka kasi kailangan niyo na matingnan ulit ng doktor. Anak, huwag niyo na akong intindihin, ha? Kaya ko pa naman. Tsaka may gamot naman akong iniinom eh. Baka naman sadyang hindi pa lang umi-epekto. Oh, nga pala, Nay, uminom na ba kayo ng gamot niyo? Kaninang umaga pa yung huli, anak. Teka po, Nay, Maya, Kuya, ano yun? painumin mo ulit si nanay ng gamot para mabawasan yung ubo niya. Pero pakainin mo muna, ha? Kaso kuya, wala na po tayong pagkain eh. Hindi ka ba nagsayang?
Huling saing na po yung bigas kaninang tanghali. Wala na pong natira para ngayong hapunan. Ganun ba? Ang totoo niyan, kuya, hindi pa kami kumakain ni nanay mula kaninang tanghali. Yung natirang kanin kasi, pinakain namin kay Tupe at Trina eh. Si nanay naman, uminom lang ng kapeng gawa sa bigas. Ha? Ba't di mo ako pinuntahan sa bukid kanina? Para sana yung binahon ko pagkain, binigay ko na lang sa inyo. Kuya, wala kasi akong mapag-iwanan kay nanay eh. Si Kuya Jojo naman, maaga ding umalis para magkargador sa palengke. Sina Tupe at Trina naman, pumasok sa eskwelahan. Kuya, baka may pera ka pa dyan oh. Gutom na kasi talaga ako eh. Yun nga yung problema eh. Walang natira doon sa pinasahod sa akin ng may-ari ng palayan. Ha? Alam mo naman, nagbabayad pa ako ng mga naiwang utang ni tatay sa kanila, di ba? Kaya yun, walang natira kahit 5 duling. Paano na yan, kuya? Anong gagawin natin? Di bale, pupunta muna ako sa bayan. Susubukan kong mangutang kay Chang Auring. Di kasi pwedeng uminom si nanay ng gamot ng walang laman ng tiyan eh. Gandang gabi po, Chang Auring. Anong ginagawa mo dito, Junior? Chang, baka po pwede makahiram ng pera kahit 100 lang para... Naku, Junior! Tigilan mo nga ako. Hindi ka pa nga nakakabayad dun sa mga inutang mo sa akin nung nakaraan eh. Tapos mangungutang ka na naman ngayon. Aba, Chang Auring, pasensya na po. Wala na po ibang malalapitan. wala na akong pakialam doon. Sige na, Chang Auring, huli na po ito. Wala na po kasi talaga kaming makain eh. Pwes maghanap ka ng ibang mauutangan. Kasi hindi na ako magpapauto sa'yo. Sa totoo lang wala na dapat akong pakialam sa inyo. Kasi patay na ang tatay mo na siyang pinsan ko. Wala bang kamag-anak yung nanay mo? Bakit hindi kayo sa kanila humingi ng tulong, Aber? Wala po akong kakilalang kamag-anak ni nanay. Hindi po kasi talaga taga dito si nanay. Kaya yung mga kamag-anak niya nakatira sa malayong probinsya. Junior, mahaba ng listahan niyo sa akin. Buhay pa ang tatay mo, nangungutang na kayo. Namatay na lang siya't lahat. Hindi naman kayo nakabayad. Alam niyo, pasalamat na lang kayo at hindi ko kayo inuobliga na magbayad sa akin. Kasi alam ko namang wala kayong iaabot. Kaya, utang na loob, Junior. Lumayas ka na nga dito. Tabi, isasara ko pa tong tindahan ko. Yun na po, maawa. Tabi! Chang! Junior, tumabi ka sabi. Chang Auring naman eh. Hahampasin kita ng tuba. Ano? Chang! Paano ba to? Wala man lang akong iuwing kahit ano. Paano na si nanay, yung mga kapatid ko? Siguradong gutom na sila. Pati ako gutom na rin. Ay, langhi ang buhay naman kasi to. Ba't ba kasi kami ganito kahirap eh? Pagkain na lang, kailangan pa namin ipanglimos. Pagod na ako. Parang hindi ko na kaya. Ano kaya kung tumalo na lang ako dito sa bangin para tapos na. Para mawala na ako ng problema. Pero paano sila?
Paano sila pag nawala ako? Mas lalo silang mahihirapan. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Pakiusap, tulungan niyo po kami. Tony, kung makikita niyo lamang ang lugar namin noon, iisipin niyong wala na kaming pag-asa pa. Nakatira kami sa kubo at malayo sa bayan. Maganda ang tanawin sa aming lugar at sariwa ang hangin. Pero aanhin naman namin yon kung wala namang kaming makain. May mga pagkakataon na naiisip ko na sumunod na lang kay tatay para matapos na din lahat ng problema ko. Pero sa tuwing maiisip ko ang mga maiiwan ko, nagkakaroon ako ng lakas ng loob para ituloy ang buhay. Minsan iniisip ko, ano kaya kung hindi kami naging mahirap? Siguro nasa paaralan ako, nag-iisip na ng kukuning kurso sa kolehiyo, at siguro masaya akong dinadama ang kabataan ko. Pero naging pangarap na lang ang lahat ng yun, Tony. Dahil hindi ko na pwedeng isipin ang sarili ko. Prioridad ko na ngayon na buhayin ang pamilya ko. Isa lang ang laging laman ng mga panalangin ko noon. Sana magkaroon ako ng malaking oportunidad para umunlad. Oportunidad na babago ng buhay ko at ng aking pamilya. Teka, sandali. Si Balong ba yun? Psst! Hoy! Balong! Balong! Junior! Ano ginagawa mo dito, ha? Ba't hindi ka sumipot sa bukid kanina? Pasensya na kayo, Junior, ha? Hindi na ako nakapagpaalam sa inyo. Hindi na ako magtatrabaho sa bukid. Ha? Bakit? Ano, sawa ka na mag-araro ng palayan? Hindi naman. Aalis na kasi ako eh. Oh, saan ka pupunta? Sasama ako ni Tio sa Maynila. Nangangailangan daw ng trabahador dun sa pinapasukan niyang pabrika. Papasok niya daw ako dun. Mas malaki yung kita kumpara dito sa bukid. Kaya pala. Buti ka pa. Makakatakas ka na sa empyernong buhay natin dito sa probinsya. Samantalang ako, dito na yata ako mabubulok eh. O siya, sige Balong, ingat ka na lang ha, kita tayo. Sandali, Junior. O bakit? Alam mo, gusto mo bang sumama na lang sa amin sa Maynila? Sumama sa Maynila? Teka, anong ibig mong sabihin? Ang sabi sa akin kasi ng tiyo ko, higit sa 1 tao daw ang kailangan nilang trabador doon sa pabrika. Ano? Tara, para magkaroon ka na rin ng bagong buhay. Talaga, Balong? Oo! Kailan ang alis? Bukas sa madaling araw. Magkita na lang tayo doon sa terminal ng bus. Ha? Bukas na agad? Oo! Teka. Parang masyadong mabilis eh. Tsaka wala akong pamasahe. Si tiyo nang bahala sa pamasahe natin. Tapos ang gagawin natin, babayaran na lang natin siya sa unang sweldo natin. Tara na! Sandali, Balong. Balong, yung mga kapatid ko eh. Si nanay. Wala mag-aasikaso sa kanila. Junior, ano ka ba? Malaki na naman yung 2 kapatid mo eh. Kaya na nilang alagaan yung nanay mo. Ang isipin mo na lang, mas malaki ang kikitain mo sa Maynila. Makakaipon ka pa. Mapapagamot mo yung nanay mo. Tapos mapapag-aral mo pa yung mga kapatid mo. Kung sa bagay, kung sakali mang gagawin ko to, para sa kanila naman talaga. O yun naman pala eh. Junior, huwag mo nang palampasin yung ganitong pagkakataon. Minsan lang dumating ang ganitong oportunidad.
Kuya? Oh, Maya. Ba't gising ka pa? Nagising ako sa kaluskos ng mga bag eh. Teka, kuya, anong ginagawa mo? Bakit ka nag-iimpake? Saan ka pupunta? Ah, ano, Maya, kailangan kasing gawin to ni Kuya eh. Hindi kita maintindihan, kuya. Kuya, aalis ka? Saan ka pupunta? Sa Maynila, Jo. Maynila? Anong gagawin mo sa Maynila, kuya? Magtatrabaho lang ang kuya doon, ha? Para may pambili kayo ng pagkain dito, para hindi na tayo mangutang. Kuya, Pero huwag kayong mag-alala. Kasi babalik ako. Basta huwag niyong papabayaan yung mga maliliit nating kapatid, ha? Pero kuya... Si nanay, huwag niyo din papabayaan. Siguraduhin yung iinom siya ng gamot sa tamang oras, ha? Mga anak, bakit kayo nag-iiyakan? Nay, Junior, bakit? Anong nangyayari, ha? Nay, pasensya na po, ah. Hindi na po kasi ako nakapagsabi sa inyo ng maaga. Ha? Nakapagsabi ng ano? Ano yon, Junior? Nay, may trabaho pong naghihintay sa akin sa Maynila. Ano? Anak, malayo yung Maynila. Pero Nay, doon lang kasi ako may oportunidad na umasenso eh. Pero, kailangan ba talaga, anak? Kailangan, Nay. Wala po kasi mangyayari sa atin pag dito lang po ako na malagi sa probinsya. Mamamatay lang po tayong lahat sa gutom. Junior, anak. Basta, Nay, magpagaling po kayo, ha? Magpapadala ako ng pera dito tapos magpakonsulta po kayo sa doktor, ha? Anak. Anak, pasensya ka na, ha? Ako ang dapat bumubuhay sa inyo, eh. Nay, huwag po kayo humingi ng pasensya. Hindi nyo naman po ginusto magkasakit eh. Basta, Nay, pangako, pagbalik ko dito, mas maginhawa na yung buhay natin. Pagsisikap po ako, Nay. Pagsisikap ako. kuya. Kuya, huwag ka nang umalis. Huwag mo kaming iwan. Sige na po, Nay. Alis na po ako. Mag-iingat ka dun, anak, ha? Susulat ka. Huwag mong kalilimutang magdasal, ha? Opo, Nay. Kuya naman eh. Kuya, sasama ako. Jojo, hindi pwede. Kailangan ng lalaki dito sa bahay. Kailangan ka ni nanay dito. Kuya, hindi ko kaya. Kayanin mo. Ikaw lang ang maaasahan kung titingin sa kanila dito. Ikaw muna ang kuya nila, ha? Kuya. Huwag mo silang iiwan kahit anong mangyari, ha? Lalo na si nanay. Kuya, wag. Kuya, pakiusap. Huwag ka na lang umalis. Maya, kailangan. Kailangan. Si nanay, ha? Sige na. Kuya. Sige na. Kuya. Maya, pitiw na. Sige na. Pasok na sa loob. Sige na. Kuya. Alis na ako. Tony, masakit para sa akin na iwanan ng pamilya ko. Lalo na't mga bata pa ang mga kapatid ko. Pero wala akong ibang magawa kundi magtiis na malayo sa kanila. Tama si Balong. Minsan lang dumating ang ganitong pagkakataon. Kung palalampasin ko ito, hindi ko alam kung may susunod pa. Kaya kahit hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa akin sa Maynila, buong lakas loob akong umalis. Nang dumating kami sa Maynila, dumiretso kami sa isang bahay kung saan nakatira ang mga empleyado ng pabrika na papasukan namin. Dito pa lang ay masasabi ko ng maswerte ako dahil hindi ko na kailangang isipin kung saan ako maninirahan habang nandito ako sa Maynila. Sigurado ding mas makakatipid ako dahil hindi na nga ako mangungupahan. Mas malaking pera ang maipapadala ko sa amin. Noong mga panahon na yon ay magkahalong pagkasabik at pagkalungkot ang aking naramdaman. Sabik dahil siguradong magkakaroon ako ng mga bagong kaalaman. Pero malungkot din dahil alam kong matatagalan pa
bago ko makasama ang pamilya ko. Pero malaking tulong na kasama ko noon sa trabaho si Balong. Kaya nga lang hindi yun nagtagal. Isa kasi si Balong sa mga inilipat ng pabrika pagkatapos ng aming pagsasanay. Mula nang maghiwalay kami ng pabrika ni Balong, naging tahimik na ako. Pinipili kong mag-isa kaysa makihalubilo sa ibang trabahador. Iniisip ko kasi na baka hindi naman sila interesado na makilala ako, lalo na't probinsyano lang ako. Sila sanay na sa kalakaran sa Maynila. Tony, hindi ko naman inakala na ang pagiging tahimik ko at walang kibo ang magiging dahilan para abusuhin ako ng ibang empleyado. Partikular na ang isang nagngangalang Primo. Matagal na siyang trabahador doon, kaya kilala siya ng karamihan. Pero hindi sa pagiging masipag o mahusay, kundi sa pagiging bayolente at mapang-abuso. At hindi nga ako nakaligtas sa lupit ni Primo. Nasa parehong tirahan lang din kasi kami. Nariyang itutulak niya ako mula sa aking higaan habang natutulog ako. Kung minsan naman, babatukan na lamang niya ako ng walang dahilan. Sabay pagtatawanan ng iba pa niyang kasamahan. Meron pang itinatapon nila sa basurahan ang mga damit ko. At kapag nakainom si Primo, isa ako sa madalas niyang saktan. Kundi suntok ay mga tadyak ang inaabot ko sa kanya. Basta walang araw na hindi ako nasasaktan ni Primo. Wala naman akong magawa kundi magtiis. Ilang beses ko ding tinangka na magsumbong pero hindi ko itinutuloy. Pinagbabantaan kasi ako ni Primo na sa oras na makarating sa mga amo namin ang mga ginagawa niya sa akin, sigurado raw na hindi na ako makakauwi pa ng buhay sa aming probinsya. Yun. Mabuti, ako palang tao dito sa kainan ng mga trabahador. Teka, kakain na muna ako. Nako, kailangan kong bilisan. Baka mamaya dumating na yung mga siraulo kong katrabaho. Junior! Nalinti ka na. Ulam natin, bata. Wala. Wala? Eh, ano to, ha? Ay, Primo, wag! To! Isda na naman? Ano, dati ka pa syokoy, panay isda ulam mo? Kaya pala ang lansa mo eh. Kakakain ng isda. Primo, utang na loob. Gusto lang kumain ng matiwasan. Teka. Ang init ang ulo mo eh. Kinakaibigan lang naman kita eh. Primo, pakiusap. Wag na ako. Iba na lang kaibiganin mo. Ayaw mo kaibigan? O, hindi ha? Ha? Kaway gusto mo ha? Primo, wag. Ha? Sumasagot ka pa kasi gug-gug ka eh, ha? Ha? Primo, sensya na. Yan, ganyan. Tuto kang kumilala ng amo dito ha. Mga na nga ang isda mo. Primo. O, bakit? May reklamo ka? Hindi, wala. Wala ko nalabang mo eh. Sasagot ka pa, ilang pa ka naman. Ma'am, pinatawag niyo daw po ako. Oo, Junior. Pasok ka. Maupo ka dyan. Ma'am, ba't niyo po pala ako pinatawag? Marami kasing nakarating sa akin na balita na may mga empleyado daw dito sa pabrika na gumagawa ng gulo. Naku ma'am,
maniwala po kayo sa akin. Ay. Wala po akong kinalaman dyan. Hindi, Nagtatrabaho po ako ng maayos, Hindi, ma'am. hindi naman sa ganon, Junior, no? Hindi, ma'am. Pakiusap, huwag niyo po akong tatanggalan ng trabaho. Kailangan na kailangan ko po ito, ma'am. Wala po akong... Teka, ano bang sinasabi? Ma'am, probinsyano po ako pero Teka, hindi teka. po ako masamang Junior. tao. Ma'am, gusto ko lang po magtrabaho dito, Junior, ma'am. sandali, huminahon ka lang, ha? Huminahon ka lang. Hindi ko naman kasi sinabi na ikaw yung tinutukoy kong empleyado na nanggugulo dito. Po? Marami akong natanggap na reklamo tungkol sa isang empleyadong nagngangalang Primo. Kilala mo ba siya? Po? Opo. Sabi din sa mga natanggap kong sumbong na ikaw daw yung madalas na pinupuntirya ni Primo. Totoo ba yon? Junior, huwag ka matakot magsabi ng totoo, ha? Hindi namin kinukonsente sa kumpanyang to yung mga ganong gawain. Syempre hangad namin dito na walang empleyadong makaranas ng kahit anong uri ng pang-aabuso. Teka, Junior, ayos ka lang ba? Junior, Ayos lang po. ibig sabihin, totoo. Totoo yung mga natanggap kong sumbong. Opo. Opo, totoo po yan. Matagal ko na pong gusto magsumbong sa inyo, ma'am. Ang kaso po, pinagbabantaan po ako ni Primo eh. Huwag kang mag-alala, Junior, ha? Mula sa araw na to, hindi ka na masasaktan ni Primo. Oh? Iutos ko sa bisor nyo na tanggalin na si Primo. Mahigpit na pinagbabawal sa kumpanyang to yung anumang uri ng pang-aabuso sa kapwa. Maliban pa doon, nakarating din sa akin na madalas nag-aabandon na si Primo ng trabaho niya para lang makapagpahinga ng maaga. Yun pa lang, sapat na dahilan na yun para matanggal siya sa trabaho. Ma'am, baka po mas pag-initan ako ni Primo. Huwag kang mag-alala. Kung sakali mang sundan ka niya, pagbantaan ulit, saktan, abusuhin o kung ano paman, pwede naman tayong magpa-blotter sa pulisya para siguradong hindi ka na niya malalapitan. Ayos ba yon? Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Wala yon. Obligasyon namin na pangalagaan yung mga empleyado namin. At isa ka dun. Kaya sa susunod ha, huwag mong hahayaan na saktan o maliitin ka ng kahit sino. Kaya taga-probinsya ka o taga-Maynila, pare-parehas lang tayo dito, ha? Alam mo, Junior, nakikita ko namang mabuti at masipag kang empleyado. Kaya sigurado ko, malayo ang mararating mo. Tony, inisip ko na lamang noon na may hangganan din ang kasamaan ni Primo. Tama naman ako. Matapos ang halos 1 taon, tuluyan ang natanggal sa trabaho si Primo. Buti na lang at merong naglakas ng loob na magsumbong. Simula noon ay naging mapayapa na ang aking pagtatrabaho. Patuloy naman ang komunikasyon ko sa pamilya ko sa pamamagitan ng sulat. Nagpresenta kasi ang tiyuhin ni Balong na si Chong Abel na magpaabot ng sulat sa probinsya kada 2 buwan. Isinasabay ko na din dito ang padala kong pera para sa pamilya ko. Mula nang mapadpad ako sa Maynila, ganito na ang naging kalakaran namin ni Chong Abel. Dadalhin niya ang liham ko sa probinsya. Pagbalik niya naman sa Maynila, ay may dala na siyang sagot na liham mula sa aking pamilya. Pero isang beses, hindi na bumalik sa Maynila si Chong Abel. Kahit si Balong ay wala ring ideya kung bakit. Mula noon, wala na akong natanggap na liham mula sa mga kapatid ko. Sa puntong yun ay nagdesisyon na ako na magpaalam sa amo ko para bumalik sa amin. Ito ang unang pagkakataon na uuwi ako makalipas ang maraming taon. Pero laking gulat ko nang tumambad sa aking harapan ang sira-sira naming bahay. Wala rin doon ang nanay ko at ang mga kapatid ko. Sinubukan kong magtanong-tanong sa mga kapitbahay namin, pero wala sa kanila ang nakakaalam kung saan lumipat ang pamilya ko.
Hanggang sa makasalubong ko ang dating kumpare ni tatay na si Mang Tasyong. Alam daw niya kung nasaan ang kapatid kong si Maya. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Tinungo ko na agad ang baryo kung saan sila nakatira. Teka, tama ba itong pinuntahan kong baryo? Yung sabi sa akin ni Mang Tasong, dito na daw nakatira si Maya eh. Pero saan dito? Buti pa magtanong-tanong na lang ako para mahanap ko kung nasan man siya. Saan kaya dito yun? Kuya? Ay, sino bang? Kuya! Kuya Junior! Maya? Kuya! Maya! Kuya! Kuya, bakit ngayon ka lang umuwi? Mahabang kwento eh. Naku, buti na lang nakita mo ako agad. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula maghanap ng bahay niyo dito eh. Ba't mo umalis kayo sa bahay natin? Doon nga ako dumiretso, kaso wala na. Sira-sira na yung bahay. Kuya kasi Teka, nasan si nanay? Naku, sabik na ako bayakap siya. Ano, gumaling na ba yung ubo niya? Kuya, Andiyan ba sa loob si nanay? Nay! kuya, wala dyan si nanay. Ha? Nasaan? Wala na si nanay, kuya. Wala, anong wala? Nasaan nga? Kuya, patay na si nanay. Mag-iisang taon na. Ha? Teka, ano? Ano? Maya, wala na si nanay? Oo, kuya. Iniwan na tayo ni nanay. Teka. Bakit? Ano nangyari? Maya, ano nangyari? Kuya, lumala yung sakit sa baga ni nanay eh. Sinubukan namin siyang isalba pero wala na. Hindi na kami umabot sa ospital. Nanay! Kuya, huminahon ka. Nay! Kuya. Kuya, heto tubig oh. Uminom ka muna. Salamat. Yung bata sa kuna, anak mo na ba yan? Oo, kuya. Nakapangasawa ka na pala. Hindi pa kami kasal, kuya. Pero nagsasama na kami dito sa bahay na to. Nasaan siya? Nasa trabaho. Matadero siya sa palengke. Buti naman at may trabaho yung kinakasama mo. Oo nga, kuya eh. Maya, ano nangyari kay nanay? Ba't lumala yung sakit niya? Kuya, kasi naubusan na kasi ng gamot si nanay noon. Kaya lumala yung sakit niya. Hindi, teka. Ba't hindi kayo bumili ng gamot? Di ba nagpapadala naman ako ng pera? Binibilhan naman namin, kuya. Kaya lang nung mga panahong wala nang nakaipit na pera dun sa mga sulat na pinapadala mo, hindi na namin... Teka, anong ibig mo sabihin? Imposible yan. Kasi sa bawat sulat na pinadala ko sa inyo, may nakalagay na pera yon para sa inyo. Pero kasi yung mga huling liham mo, wala nang lamang pera eh. Kaya akala din namin noon na baka uuwi ka na, kaya hindi ka na nagpapadala. Hindi. Hindi ako pwede magkamali kasi ako mismo yung nag-iipit noon bago kay pasuyo kay Chong Abel. Para... Sandali. Hindi kaya... Hayop ka, Chong Abel. Hayop ka. Kuya. Kaya pala yung mga sagot nyo sa liham ko, wala man lang kayo nababanggit na kahit ano tungkol dun sa pera. Kasi wala naman na kayo natatanggap. Bakit ba kasi hindi ako nagduda ng mga panahon na yun? Maya, pasensya na ha. Masyado ako nagtiwala kay Chong Abel. Hindi ko naman alam na ganun pala siya. Kuya, wala na tayong magagawa. Hindi mo naman ginusto ang mga nangyari eh. Baka sana
Baka sana buhay pa si nanay ngayon. Kuya. Kuya, huminahon ka na. Teka, Maya, nasaan na pala yung iba natin mga kapatid? Si Jojo, si Tupe, si Trina, nasaan sila? Nung burol ni nanay, dumalaw yung mga kamag-anak ni tatay. Tapos si Tia Belen, yung isang pinsan ni tatay na taga-kabilang bayan. Oo. Tinanong niya kami ni Kuya Jojo noon kung gusto daw ba naming ipaampon si Trina. Hindi na daw kasi nagkaanak si Ate Soledad yung anak niya. Kaya mag-aampon na lang. Pumayag kayong ipaampon si Trina? Oo, kuya. Nangako din kasi si Tia Belen na papag-aralin nila si Trina syempre, naisip namin ni Kuya Jojo na mas magkakaroon ng magandang buhay si Trina sa kanila. Si Tupe. Na kay Chang Auring si Tupe, kuya. Ha? Kay Chong Auring? Teka, bakit? Di ba galit nga sa atin yun kasi madami tayong utang sa kanila? Yun nga ang nangyari, kuya. Naging pambayad utang si Tupe. Ano? Kinuha ni Chang si Tupe para maging tauhan sa pwesto nila sa palengke. Hindi na kami nakatanggi ni Kuya Jojo kasi pinagbantaan niya kami, napapalayasin niya kami dun sa bahay natin. Ha? Bakit? Anong karapatan niya para palayasin kayo dun? Kuya, sabi kasi ni Chang Auring, lupa daw nila yung tinitirikan ng bahay natin Kaya palalayasin daw kami at ipapagiba niya yung bahay natin pag hindi kami pumayag. Hindi totoo yun. Kay tatay ang lupang yun. Yun nga lang ang natirang ari-arian na iniwan sa atin ni tatay Kaya lang, naisanla ni nanay yung titulo nung na-hospital si tatay. Hindi naman namin alam, kuya Napakawalang hiya talaga ng Chang Auring na yan. Walang puso. Teka, kung tinupad yun naman pala yung gusto ni Chang Auring, bakit umalis pa rin kayo dun? Bakit sira-sira na yung bahay nung puntahan ko kanina? Kuya, dinaanan kasi ng bagyo tong probinsya natin nung nakaraang taon. Kubo lang naman yung bahay natin kaya mabilis yung nasira. Diyos ko po, ano ba naman buhay to? Ang totoo niyan, sinubukan pa naming ayusin ni Kuya Jojo yung bahay. Ayaw sana naming umalis dun kasi baka bumalik ka na Tapos pumunta ka dun sa bahay. Tapos wala naman kami dun. 'Di ba? Umasa talaga kami ni Kuya Jojo noon na bigla kang dadating at tutulungan kami. Pero wala Si Jojo. Ano nangyari kay Jojo? Kuya, iniwan ako ni Kuya Jojo. Ha? Bakit? Saan siya nagpunta? Kinausap ako ni Kuya Jojo noon na hahanapin ka daw niya sa Maynila. Gusto ko nga sanang sumama kasi ako na lang naiwan ditong mag-isa Pero sabi niya, mahirap daw kasi pupuslit lang daw siya sa bus para makarating ng Maynila. Kaya naiwan ako ditong mag-isa. Jojo naman Tira ka. Nung iwan ako ni Kuya Jojo, nagpalaboy-laboy na lang ako noon. Hindi ko rin kasi alam kung anong gagawin ko Kuya, takot na takot ako. Wala naman akong mahinga ng tulong. Hanggang sa makarating ako dito sa kabilang bayan. Kinupkup ako ni Aling Pilising. Yung may-ari nung karinderya kung saan ako nahimatay sa sobrang gutom at pagod. Nanilbihan ako sa kanya. Tinulungan ko siyang magbenta ng ulam. Buti na lang talaga. Mabait sila. Maya. Pasensya ka na. Kailangan mong pagdaanan yun. Buong akala ko talaga maayos ang kalagayan nyo dito. Maya, patawarin yung kuya ha. Wala ako dito ng mga panahon kailangan nyo ako. Kuya, wala na tayong magagawa. Nangyari na Ang mahalaga ngayon nakita na tayo ulit. Alam mo, kuya, akala ko talaga hindi na tayo magkikita ulit Ako din. Sabik na sabik ako makita kayong lahat. Ang lungkot lang. Wala dito yung iba natin mga kapatid. Tsaka si nanay.
Kuya. Pasensya na talaga. Pasensya na. Nauli ako ng dating. Pasensya na. yun, kuya. Ayos na yun. Huwag ka nang mag-alala. Pangako. Babawi ang kuya, ha? Gagawa ako ng paraan para mabawi natin yung mga kapatid natin. Mabubuo ulit tayo. Kahit tayo magkakapatid na lang. Kahit dito man lang. Makabawi ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. At kay nanay. Tony, para akong mababaliw sa lahat ng nalaman ko. Lahat ng mga pangarap ko para sa aking pamilya, naglaho sa isang iglap. Wala na ang pinakamamahal kong ina. Nagkawatak-watak naman ang mga kapatid ko. Akala ko maayos ang kanilang kalagayan, yung pala ay tulad ko rin sila na dumaan sa matinding paghihirap. Napakadaya naman, Tony. Mabuti naman akong tao. Ganon din ang aking mga kapatid. Pero bakit mula nang ipinanganak kami, hindi na kami nakatakas sa mga problema? Kumakapit naman ako sa Diyos. Pero bakit pakiramdam ko, hindi ito sapat para matapos ang mga pagsubok? Tony, sa kabila ng panibagong pighati, hindi ako nagpadaig sa lugmok. Bagamat nahuli ako ng dating para sa aming nanay, hindi pa naman huli ang lahat para makabawi ako sa mga kapatid ko. Plano ko na bawiin sila sa mga kumupkup sa kanila. Ang tanging problema ko na lang ay kung saan ko hahanapin si Jojo. Mula kasi nang umalis ito at iwan si Maya, hindi pa ito bumabalik sa probinsya. Magkahalong pag-aalala at galit ang nararamdaman ko para kay Jojo. Hindi ko pa rin kasi lubos maisip na iniwan na lang niya si Maya ng basta-basta. Ganun pa man, kapatid ko pa rin si Jojo at dasal ko pa rin ang kaligtasan niya. Kuya! Oh, Maya. Kuya, bakit ang tagal mong bumalik? Saan ka ba Ah. nagpunta? Nagpunta lang ako na Chang Auring. Kinausap ko siya. Gusto ko na kasing kunin si Tupe dun eh. Tapos kung magkano pa yung utang natin sa kanya, unti-unti ko na lang babayaran. Ah, ganun ba? Naku, mabuti naman. Hindi ko kasi matim na alilain lang nila si Tupe dun. Tama ka naman dun, kuya. Teka, sandali. Bakit ka ba nagmamadaling sumalubong sa akin? Kuya, ano kasi? Alis mo na ako. Kuya Junior? Jojo! Kuya, Saan ka nagpunta? kuya, sinubukan kitang Di ba hanapin. sabi ko sa'yo bago ako umalis, wag na wag mong pababayaan ang pamilya natin? Kuya, hindi ko naman... Iniwan mo mag-isa si Maya! Hindi, sabi ko sa kanya, hindi Paano ko niya- napahamak yung kapatid mo, ha? Paano kung naghahasa siya o kung ano man, ha? Kuya, At pumayag ka talaga magkahiwa-hiwalay kayong apat? Paano mo natin na ipaampo ng mga kapatid mo, ha? kuya, hindi ganun Sana yun. ginamit mo yung utak mo. Jojo naman, akala ko pa naman maaasahan kita. Grabe ka naman, kuya. Ano grabe ako? Pasalamat ka na lang at walang nangyaring masama kay Maya. Kung hindi, malilintikan ka talaga sa akin. Kung makapagsalita ka, parang hindi ikaw yung unang nang iwan ah. Ba't bastos ka? Kuya, wag! Wag mong suntukin si Kuya Jojo. Pakiusap! Ang lakas sa loob mo manumbat, ikaw naman itong unang tumalikod sa pamilyang to. Hoy, Jojo! Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo, ha? Bakit? Totoo naman, di ba? Iniwan mo kami dito. Pumunta ka ng Maynila para ano? Para makatakas ka sa mga responsibilidad mo Hindi dito. totoo yan! Huwag kang magmalinis, kuya. Ang sabihin mo, pagod ka na at gusto mong tumakas kaya pinasa mo sa akin ang pagiging kuya mo. Umalis ako dito nun para sa inyo. Para makaahon tayo sa hirap. O nakaahon ba tayo? Gumanda ba buhay natin? Hindi! Mas lalo kami naghirap kasi iniwan mo kami. Kapal na mukha mo, hoy! Jojo, umalis man ako dito, pero hindi ko kayo kinalimutan. Nagpapadala ako ng pera dito, buwan-buwan! Oo, nung una. Pero bandang huli wala na. Siguro nasilaw ka na sa buhay mo doon kaya plano mo na kaming abandonahin ng tuluyan. Ano? Ano? Tama ako, no? Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan kasi wala kang alam sa mga nangyari. Hindi ako tumigil magpadala dito. Kaya lang niloko ko ng taong pinagkakatiwalaan ko na magpadala ng pera dito. Kaya hindi dumating. Sinungaling! Nagdadahilan ka na lang ngayon. Pero kahit ano pang sabihin mo,
Nang dahil sa'yo, namatay si nanay! Ano? Ano sinabi mo? Iwan mo ako! Tama na, kuya! Kuya! Hindi ko ginustong mamatay si nanay, ha? Kung alam ko lang na malubha na siya, umuwi na sana ako dito. Paano mo nga kasi malalaman? Wala ka rito. Yun na nga wala ako dito. Ang ibig sabihin, responsibilidad mo kung ano man mangyayari sa pamilyang to. Bakit? Ano bang ginawa mo nung nagdidelirio si nanay, ha? Alam mo, sa tingin ko, wala. Kasi kung meron, edi sana buhay pa si nanay. Kaya ikaw ang dapat sisihan kung bakit namatay si nanay. Sabi mo! Bastos ka? Tama na! Tama na, utang na loob! Tumigil na kayo! Pinisan ko si nanay nun. Mula sa bahay natin hanggang sa ospital. Sinubukan kong isalba si nanay. Wala. Hindi na siya umabot ng buhay doon sa ospital. Noong mga panahon wala nang mainom na gamot si nanay, pumatok ako sa lahat ng bahay doon sa baryo natin para humingi ng tulong. Pero wala. Wala kahit isa nagpaabot ng tulong sa amin. Kuya Jojo! Kaya wala kang karapatang magsabi na wala akong ginawa para kay nanay. Kasi alam mismo ni nanay na sinubukan ko lahat ng paraan para matulungan siya. Para matugtungan pa yung buhay niya. Alam mo ba kung anong pinakamasakit? Ha, kuya? Yung nakikita namin si nanay na gusto nang sumuko. Kasi hirap na siya. At naaawa na siya sa aming mga nag-aalaga sa kanya. Jo, makinig sa akin. Pasensya ka. At sa tingin mo ba, ginusto ko na ipamigay si Nato Petrina? Sa tingin mo ba kung may pagpipilian lang ako, hayaan ko magkahiwa-hiwalay kami? Kung ikaw natiis mong iwan kami dito, ako hindi ko kayang makitang namamatay sa gutom ang mga kapatid ko. Bitiwan mo ako! Kuya, pagod na din ako noon. Kuya, kailangan ka namin noon. Kailangan kita. Kaya kahit hindi ko alam kung saan ka hahanapin sa Maynila, naglakas loob ako. Sinubukan ko pa rin. Kasi ikaw na lang yung pag-asa namin eh. Jojo, patawarin mo ko. Nadala lang ako ng damdamin ko, hindi ko alam. Hindi mo na naman alam. Lagi na lang hindi mo alam. Isa lang naman ang alam mo eh. Ang mang-iwan sa ere. Jo, maniwala ka. Wala akong ibang hinangad kundi ang ikagiginhawa ng pamumuhay natin. Wala na tayong pag-asa sa probinsyang to. Habang buhay tayo magiging dukha kung hindi ko susubukan maghanap buhay sa ibang lugar. Jojo, alam ko na malaki yung pagkakasala ko sa inyo. At hindi yun basta-basta mabubura. Pero pangako ko sa inyo, susubukan kong bumawi. Hindi ko na kayo iiwan. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Kaya sana, hayaan niyo ko ulit maging kuya ng pamilyang to. Tony, noong mga oras na yon, pakiramdam ko wala akong kakwenta-kwentang kuya. Pakiramdam ko na baliwala lahat ng pagsisikap ko para sa pamilya ko. Oo, pumunta ako sa Maynila para kumayod at mabigyan sila ng maayos na buhay. Pero ang kapalit pala nun ay mas matinding paghihirap ng pamilya ko. Pinakamalaking pagsisisi ko yung mga panahon na wala ako sa tabi nila sa oras na pinakakailangan nila ako. Ako ang kuya. Ako dapat yung unang sasaklolo sa kanila. Pero kahit na anong pagsisisi ang gawin ko, hindi na noon maibabalik ang buhay ni nanay. Kaya kahit mahirap, kahit masakit, pipilitin kong bumangon para sa mga kapatid ko.
Sisikapin kong punan kahit paunti-unti ang mga panahon na wala ako sa tabi nila. Nagpapasalamat naman ako kay Jojo at Maya dahil hindi naging mahirap para sa kanila na patawarin ako. Nangako naman ako sa kanila na ito na ang huling sandali na magkakalayo-layo kami. Sa unang anibersaryo ng kamatayan ni Nanay, pinlano namin ang mga kapatid ko na sabay-sabay na dumalaw sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na makikita ko si Nanay mula nang bumalik ako. Masaya ako noon na sa wakas, makikita ko na ang nanay ko. Pero mas matimbang ang lungkot dahil alam ko na kahit anong gawin ko, hindi ko na siya mayayakap pa. Kuya, neto na si Nanay. Magkasama na sila ni Tatay. Oo nga eh. Buti naman, pinagtabi niyo sila ng himlayan. Oo, Kuya. Yun din naman ang bili ni Nanay eh. Kahit anong mangyari, gusto niya na sa huling hantungan. Si Tatay pa rin yung katabi niya. Pero, saan kayo kumuha ng pampalibing ni Nanay? Si Chang Belen, nagpahiram siya ng pera. Pero hindi naman siya naniningil agad eh. Magbayad na lang daw tayo pag meron na. Buti pa si Chang Belen. May malasakit. Di tulad ni Chang Auring. Gipit na nga tayo, mas lalo pa tayong ginigipit. Sinabi mo pa. Teka, nasa na ba sila Jojo at Tupi? Ang alam ko, papunta na sila. Bumili lang ng pansit para may kakainin tayo dito pagkatapos nating mag-alay ng dasal para sa anibersaryo ng kamatayan ni Nanay. Sana dumating na sila para makapag-umpisa na tayo magdasal. Sige kuya, aabangan ko sila dun sa may kanto, papasok dito sa sementeryo. Baka maligaw sila sa paghahanap ng puntod ni Nanay eh. Huling punta ni Kuya Jojo dito nung libing pa ni Nanay. Malamang nakalimutan na niya yung daan. Sige, sige. Sige, dyan ka lang kuya. Oh, saan naman ako pupunta? Oh, ingat ha, madulas yung daan. Ingat ka. Oo! Nay, Tay, musta na po kayo? May dala po pala kaming bulaklak tsaka kandila. Teka, masindihan lang. Nay, bilis ng panahon. Isang taon na po kayong wala dito sa piling namin. Sayang talaga, Nay. Kung kailan nakabalik na ako eh. Kayo naman po yung wala. Ano pala, Nay? Maayos naman po yung naging trabaho ko sa Maynila. Sabi po ng amo ko, pwede daw ako bumalik kung kailangan ko ulit ng trabaho. Ang totoo po niyan, kaya po ako bumalik dito sa atin. Para sunduin kayo eh. Gusto ko sana kayong ipasyal sa Maynila, Nay. Maganda doon kahit minsan magulo. Madami pong matataas na gusali, tsaka may mga ano doon, Nay. Mga tindahan ng damit. Dami. May binili nga po akong damit para sa inyo eh. Teka, Nay. Tapakita ko sa inyo. Ito, bagay na bagay sa inyo to eh. Ayun o. Ba, mahilig kayo sa kulay berde? Yan. Pero, ibigay ko na lang to kay Maya, Nay ha. Total, nanay na rin naman siya eh. Babagay na rin to sa kanya. Ay, sayang ano. Mas masaya sana kung nandito pa kayo. Sana kapagkwentuhan pa tayo. Miss na miss ko na po yung boses nyo.
Nay. Ilang taon ako nanabik na makausap ka. Makasama ka, ha? Tapos ito, para akong tanga. Makikipag-usap na lang para ako sa lapid. Ang daya naman kasi. Sobrang daya ng tadhana. Nay, patawarin niyo po ako, ha? Patawad po. Patawad po, wala ako dito nung hirap na hirap kayo. Patawad po kasi natagalan ako. Patawad po. Patawad, Nay. Nangangako ako, Nay. Nangangako po ako. Gagawin ko lahat para makumpleto kami magkakapatid. Nabawi ko na po si Tupe. At hindi po ako papayag na hindi ko din mabawi si Trina. Babawi ako sa mga kapatid ko, Nay. Magsisikap pa po ako lalo para maayos ang buhay namin lahat. Nay, huwag na kayo mag-alala sa amin, ha? Huwag niyo na kaming isipin. Nandito na po ako ulit. At nangangako po ako na sa hirap man o ginhawa, hindi na kami magkakahiwa-hiwalay pa. Tony, makalipas ang ilang buwan, bumalik na ako ng Maynila. Isinama ko noon sina Tupe at Jojo. Doon na nagpatuloy ng pag-aaral si Tupe. Pinasok ko naman sa pabrika si Jojo para magtrabaho, habang si Maya naman ay mas piniling manatili sa probinsya kasama ang kanyang sariling pamilya. Nangako naman ako sa kanya na uuwi kami sa probinsya tuwing may okasyon. Sinubukan ko rin bawiin si Trina pero nung makita ko kung gaano kaganda ang buhay niya sa puder ng anak ni Tiang Belen, mas minabuti ko na lang nahayaan siya. Ang importante naman ay meron pa rin kaming komunikasyon. Makalipas ang maraming taon, nagkaroon na kami ng iba't ibang buhay. May mga sariling pamilya na kaming lahat at kahit paano ay gumaan na rin ang aming mga buhay. Pero kahit may kanya-kanya na kami, sinisiguro ko pa rin na nagkakaroon kami ng pagsasama-sama isang beses sa isang taon. Hanggang ngayon ay patuloy ko pa rin tinutupad ang pangako ko sa kanila na kahit magkakaiba na kami ng tinitirhan, sa puso't isip naming magkakapatid, dala-dala namin ang pagmamahal para sa isa't isa. Tony, mahirap maging panganay. Lalo na kung darating sa punto na kinakailangan mong akuin ang responsibilidad ng inyong mga magulang. May mga desisyon kang pipiliin na kung minsan ay hindi papabor sa inyong lahat, pero kailangan mo pa rin gawin para sa ikabubuti ng pangkalahatan. Sa mga panganay na tulad ko, alam ko na hindi madali ang mga responsibilidad. Pero alam ng Diyos na kaya natin. At maniwala lang tayo lagi na walang pagsubok na hindi kayang malampasan. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Junior. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.